every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Good afternoon guys, welcome to the vlog. So ngayong hapon pupunta tayo dito sa speaker zone, yung gumagawa ng mga decals saka ng mga speakers. So puntahan natin sila, lolocate muna natin kung saan yun dito. So actually ang location nila is dito, dadaan dito sa GMA, no? Dito yung GMA. Papasok tayo dyan, tapos dire-diretso lang tayo papunta doon. Actually, labas yun ng ano. Pag dire-diretso yung daan na yan, labas din yan ng Carmona, doon sa may checkpoint ng Carmona. Sa may parang golf course ba yun. So dito na tayo dadaan. Pag galing kayo ng Dasma, dito na kayo dadaan. Kaliwa na kayo dito. Ayan. Ayan o. General Mariano Alvarez, GMA. Ayan, so papasok tayo dito guys. Tapos itong daan na to, dire-diretso lang to guys. Hindi naman kayo maliligaw niya kasi dire-diretso lang yan. So pagkakastan siya ng parang Sunshine Village yata. Kasi may pinupunta ko na dyan lahat mag-anak. So familiar ko sa akin daan. So yan guys, maya balikan ko kayo pag malapit na tayo doon para makita na. Pero dire-diretso lang to. Okay? Fast. So ito nga pala guys yung ano, yung Sunshine Village, yung papasok dyan. Yung papasok dyan Yan o, Sunshine Homes. Nandyan yung kamag-anak ko. So yung speaker zone, pagkakaalam tanda ko, yung sa pagtingin ko ng mapa, dito lang siya banda sa unahan. So, nasa kaliwa atang side. So yan. Mula dito, scanin na natin yung paligid. Ito, recording pa ba? Yun, recording. Yan. Lapit na pala tayo. Heavy Bakery. Okay. So yun guys, to magmula ito, pag dinadiretso mo yan, may labasan na dyan papuntang Carmona. Ito naman papuntang ano, itong pakaliwa papuntang GMA, to labas niyan GMA. Kita nyo, may mga jeep, may mga biyahe galing Alabang. Ayan guys, pag kumaliwa ka dyan dito, papunta na ng ano yan, palabas na ng Carmona yan. Ito. Dito rin pala sa side na to. Ayan, malapit na tayo guys. Dito sa kaliwa, speaker zone. Tandaan nyo lang natin. Ayun, nakita ko na. Ayun o, ang laki. Speaker zone. Orpilin. Ayan.
ito dito. Okay, parting tayo sa kabila. Ayun nga guys, no, nandito na tayo sa loob ng Istika Zone Decal Graphics. Ayan. So, isa na natin sa mag-interview sa kasama dito ni Sir MJ. No, nakikita nyo itong machine natin na to. Ito yung ginagamit nila para sa paggawa ng sabli. Ito yung paggawa. Katulad ito yung suot ko guys. Ito yung machine na ginagamit nila dyan. Heat press. Yung parang pinaplansya lang yung stick, alam ba, yung design, yung logo doon sa ano. Ito po yung gawa dyan. Alin ba? Sige. Yan. Ito po yung tela. Tapos yung papel po pepatong po dyan. Kasi dapat mainit po yan. Oo. Dito po nililipat tapos sa tela. Tapos magiging ganito na ang forma. Ito na yung product niyan, sample product ng heat press. Mas maganda ang kapit niya, no? Parang po yan sa long sleeve nyo. Oo. Heat press din ba to? Hindi ba to sabli? Sabli po yan. Yan, ito po sabli yan. yung tela, pero papel yung... muna po yan ipiniprint. Tapos, para maging ganito siya, isasab siya sa tela. Okay, kaya pala. Kapag po siya doon. So, itong machine na ito yun. Ito po yung heat press. Parang pinaplansya niya na pag na-decide na ganito. Inililipat po siya sa tela. Oo, yun. Yung pala ang proseso nun. So, yung guys, no, nagsasabli, gumagawa sila ng mga sabli dito. Ito guys, ang sample ng kanilang mga... Ito, gumagawa sila ng jersey na sabli. Ang gaganda guys, oh. Alam mo, oh. So, depende sa presyo, no, sa sizes. Yan. So, magkano magpagawa ng sabli sa inyo, let's say, mga ganito, sa uniform? Sa jersey po namin, 950 po ang set. So, pwede po yan mapababa. 950 set na yun, short at saka depende sa volume siguro yung presyo. Pag marami po, mas makakamura, no? Okay, siyempre kung isang team nga naman, tapos 10 team sila, no? Very nice. Tapos yung design, paano? Sila ba kailan? Customize po, pwede rin po silang mag-design kung ano yung gusto nilang design. Tapos, pwede rin kayo ang Kami po ang mag-layout. Free na yun? Opo, pre-layout na po. Okay. Very nice pala dito, guys. Okay. So, apart from yung pag-usapan pala natin sabli, no? So, gumagawa rin sila dito ng decals, no? Makita nyo, ito. Kita nyo itong mga sample na mga nakadikit dito. Ayan, oh. Tulad nito, yung motor ko, Yamaha SA. May decals din pala sila, nakaset na, oh. Ayan. So, iba-iba. May sniper, may Raider, ayan, mga Mio, dami. So pwede sa decals naman, full decals sa tawag. Full decals yan. Ayun guys yung mga sample, oh. Ayan. Pwede rin ba silang customize ng decals? Pwede rin po. Pwede rin, ano? Magkaiba ba ang bayad ng personalized na customize sa set nyo na customize? Magkaiba? Hindi naman po difference. So magkano naman yun? Depende po sa motor. Sa motor, kasi kung May maraming... small, medium po kasi tayo. Kung maraming lalagyan nga naman ng papel. Sa small po natin, katulad ng mga medium, mura lang, kunti lang din naman po ang difference. Okay. So, ayan guys, anong pangalan niya? Dyna po. Si Dyna, siya, isa sa mga katiwala, kasama dito sa... Employee po. So, isa sa mga employee ni Sir MJ dito sa Istika Zone. So, siyang nadat na natin, kaya siya sumasagot sa atin dahil wala si Boss MJ. Pero baka minsan pagbalik ko dito, mamit ko rin si Boss. So, punta na tayo dito. Ito. Itong machine na to, no? So, ito namang machine na to, guys. Ito yung mga panggawa ng sticker na bigyan mo kong sample. Ayan, katulad dito. So, ayan guys, kita nyo, sample na yan. Ito rin po, isa po siya. Plate din po, jump din po ginagawa. Dito rin ginagawa. So, pwede rin pala, no? O yan, size, oh. Pwede dito yung tawag dito, temporary plate, no? Opo. Yun. So, magkano naman sa temporary plate? Yan po, 300 po yan. 300. Tapos dito, siyempre, depende sa size ng logo. Depende po sa sukat. Kadalasan po yan, mga 50, 100, mga ganun po. Per pieces? Depende po sa sukat, mga ganun. Kunwari, ganyan po. Nasa lang po yan. Nasa 50, nasa 100 mga ganun. 100 ang isang piraso? Opo. Isang una po yung isang word. Oo, ito yung isang hawak ko. Yan, okay. So, halimbawa, kung maliliit lang, let's say, katulad nito. Yan.
Yung ganitong logo, mga ganitong... Yan, nasa 35 lang po yan. 35 ang isa. Okay. Depende po kasi yan sa sukat. Oh, tapos cut out na siya o Opo. okay. Pre-cut na Minsan din po tinatawag. pag magpapagawa din po ng logo, ito po yung ginagamit na pang-cutting. Parang ito po. Okay. Ito mga sample nilang ano yan. Mga sample nilang mga sticker yan. Ayan. Oh. Maganda guys. Ayan. 35 piece, 3 for 100. Ayun, meron palang ano. Meron din palang tawag niyan. Parang promo. Ito sir. kay KKC. I-print lang po yan, tapos yung pinaka-cut Opo. dito na gagawin. Okay, so yun guys, oh. Sample lang to. So baka pagtagal-tagal meron na rin tayo nito dito. So yan. So papasok na tayo sa loob guys para pakita natin yung ibabang machine. Yun. So wow. Dito naman piniprint ang decals po. decals. Laki machine ano. So yan guys no. Tignan nyo Oh. Ito yung mga tinta niya, no? Yung head. Oo. So, tarpaulin dito rin. Dyan po. Yan, oh. Sample natin ang tarpaulin. So, sample ng tarpaulin. Ang sticker ba dito rin piniprint? Opo. Ito po yung sample niya. Ayan. Okay, pigyan na natin. Po, ito po yung kapag. Yun. So, ito, sample ito ng decals ng anong motor? Yung po Mio. Yamaha eh. Opo, Mio Sporty po. Mio Sporty, oh. Fans ni Kobe Bryant, tsaka Lakers. Ayan guys, no. So yan yung sample, no. Tapos ano yan, ikakat yan dun sa cutter? Hindi po, manual na po yan. Manual lang cutting. Okay. Malalaki na po. Oo. Tapos itong machine na to sa likod na to. Ito naman po machine na to. Laminator po tawag dito. Yan yung pang laminate. Kasi di ba merong decals o may sticker na may laminated, di ba? Opo. Lahat po ng sticker namin laminated, lalo na sa decals. Mm-mm. Pag pinirin po dito yung itong decals na to, dito po to ilalaminate. Yung ipinapatong sa iba. Oo, para siyempre hindi siya mag-fade. tsaka yung mababasa, malulusaw. Kasi kung hindi po natin ito na-laminate, mag-fade po. Oo, mabilis siya masisira pati. Ito po yung ginagamit namin. Yun, so ayan guys. So hindi lang siya simpleng trabaho, no? Isang salang dito sa machine na to, tapos isasalang diyan. Tapos saka po yung ikakat. Saka ikakat naman sa kabila. So yan. Okay. So ito yung pinaka working area nila dito. No? Yan. So ayan, tingnan niyo. Stick-a-son, decals, graphics. Yan. Ito machine na to. Para saan to? Yan yung sabli, sir. Ito yung pang sabli. Dito muna inuumpisan bago tinatapos dun sa heat press sa labas. Pag na-layout, excuse me lang sir. Kukunin lang po ako. Pag na-layout po kasi yung design, kaya yan po yung long sleeve. Pag na-layout na po, dito po yung ipiniprint. Yan. Ito po yung sample na. Ayan. So Yan yan. po yung magiging kalabas. Oo. Hindi pa siya masyadong no, pero pagka napunta na dun sa gumaganda na, no? Opo. Parang dito po light pa siya. Oo, Pag na-press po siya, mas tumitingkad. Oo, yan. Oh. Yan po muna siya. Itong naka nito, saan to design? Saan to ilalagay? Ito po yan, sa tela po to. Akala ko sa motor. Long sleeve. Ano to? T-shirt pa na to, sir. Okay. Yan, oh. Galing, Pa. Pwede rin, oh. Parang dito po nag-i-start yung process niya. Sa sabli. Pag sinabing sabli, dito nag-i-start ang classes. Tapos doon ang final sa labas. Yun. Pag na-layout yung design, ipapasok ni artist dito. Tapos ipiprint po dito. So meron din kayong designer niyan, siyempre. Meron po. Yun, very nice. So, tapos kung meron kayong gustong ipa-design, Wow. Po, ayan. kala ko sa akin. Kasi pareho kulay namin eh. Yan, isa din po ito. Kasama po yan. Ayan, so, T-shirt, long sleeve. pati yung mga mask, no? Yan. Yun, no? Stick-a-son, no? Very nice. Ito na to guys, ito yung kita nyo, nakatabas na tela. Yan yung mga face mask, no? So pwede kayong magpa-order dito ng face mask, bultuhan, with design o kaya personalized. Yan, dito. Magkano naman yun? Halimbawa, let's say, papagawa ko 100 piraso ng face mask. Nasa ano na lang po yun? Nasa 30. Kasi ang minimum talaga namin 50. Pag umangat ka pa po doon, na 30 pesos na lang ang isa. So kung sa minimum lang sila, magkano ang... 35 pesos po ang isa. Okay. So ito yung sample ng sabli nyo, no? Yung nakita ko doon, ano? Ito na yung final product, guys, oh. Ang Diyan ganda. din po yung tinatagya.
Ang ganda oh. Oh, Estika kadikit. Estika kadikit. Okay Ayan guys. So meron din kayong tao para dyan talaga lang nagtatrabaho, no? Parang hindi na po kami lalabas. Oo. Ito bang lugar na to advisable para sa aircon? Opo. So, kailangan po talaga naka-aircon dito. kasi may nakita naman akong aircon kasi parang napakainit pagka kawawa naman yung... Kailangan dito kasi ng machine. Oo, napaka-importante. Lalo, hindi na para sa tao, para sa machine na lang. Okay. So ngayon, kung ako ay o-order, ano ang gagawin ko? Paano ko o-order? Meron ba kayong contact number? Facebook page? Ayun. So meron silang Facebook page. Anong pangalan ng Facebook page? Estika Zone Decal Graphics Philippines. Yun. So meron ng address yun. Nandun na. Tsaka yung contact number nyo. No? So, ano to guys? Pwede naman, anytime naman may nasagot doon. Yun. Okay. So, tapos, ang office hours nyo, kailan? Anong araw kayo bukas at kailan kayo sarado? Open po kami Monday to Saturday. Nag-start po yung working namin ng 8 a.m. hanggang 5 p.m. Okay. So, pati Saturday, whole day kayo. Tapos Sunday, yung sarado. Kung baka rest day sila pag Sunday. Guys, so huwag kayo pupunta dito, ha? Tandaan nyo. Huwag kayo tutulad sa akin. Anyway, iba naman yung purpose ko. Hindi naman ako magpapagawa So, ayun guys, yun yung mga contact number nila. Tapos, yung pagpunta nila guys, siguro naman nakita nyo na sa vlog ko kanina, no? Yung una, yung pagpunta ko pa lang dito. So, yun yung isa sa mga paraan para makarating dito. Kung galing kayo ng GMA o mga Dasma, ganyan, dito banda sa may bandang Maguyam, dito ang daan sa GMA, no? Pero kung dito kayo galing sa Laguna, let's say Carmona, o kaya Binyan, dito kayo dadaan sa may bandang Carmona, sa may checkpoint. Tapos may dadaanan naman kayong, anong subdivision yun? O yung may golf? Southwoods po. Ayun, Southwoods. So, dadaan kayo ng Southwoods. Dire-diretso lang yan guys, para din ito. Ito mismong dadaanan nyo. May dadaanan kayo medyo mataas na patarik dyan na madaan na medyo maliit. Tapos ito na yung kasunod nun. Oo, dito ha. Pwede po silang mag-Google. Makikita rin to pala sa Google Map. In pa kanina, bago ko pumunta rito, para sigurado, minapa ko rin. Para pumunta rito. So, kung meron kayong load, pwede nyo nang imapa para di lang kayo maligaw. Okay? So, ayun guys, no? Pinalad tayong abutan natin si Sir MJ. So, itong vlog natin, siya na ang mag-outro nito. So, iimbitahan niya kayo para pumunta dito sa Estika Zone. Sir. So yun, no? Siyempre, maraming salamat kay Sir na Red Dragon Rider. Salamat kay Sir, kay Red Dragon Rider na siyempre malaking bagay sa amin yung pagbisita niya rito sa Estika Zone Shop, no, dito sa GMA Cavite, no. Talagang natutuwa ako na yung mga product namin ay na-introduce niya sa inyo. At siyempre, may makakilala siya na hindi ko kilala. At baka interesado kayo at napanood niyo dito sa video niya at naituro niyo naman kung saan yung location namin, no? At meron din kami contact through social media, Facebook, at meron din tayong channel sa YouTube, no? So, yung channel niyo, Sir. Anong pangalan pala ng channel niyo sa YouTube? Pangalan ng YouTube channel natin is Estika Zone Vlog, no? So, doon sa page namin, makikita nyo rin, madalas naman sinishare namin yung mga recent vlog namin, no? So, yun mga kadikit, at maraming salamat sa inyo, at sana nag-enjoy kayo sa video ni Sir, no? At ako ay nagustuhan ko yung mga ginawa ni Sir, at nagpapasalamat ako, at sana balang araw, mas malaking channel na yung idadali ni Sir dito, no? Siyempre lahat naman tayo nagsisimula sa maliit. At maniniwala ako na kapag nagsimula ka, may mararating ka at lalaki ka. Gaya nung iba, galing din sila sa wala. Ngayon, masaya na sila. So tayo, importante nag-i-enjoy tayo at masaya tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. At siyempre, lagi tayong mananalangin na lagi tayong safe, especially sa mga riders. Ikaw sa nanonood sa'yo, kung nagmumotor ka, lagi kang mag-iingat. At yun. Okay, Sir. Okay, guys. Hanggang sa susunod na vlog ulit. Kita-kits tayo, ha? Bye-bye!